Day for God na makaton og kanang abot. In Jesus' name we give all things and we pray. Amen. Amen. Sige, so mag-start ta, magkuan ko ha, screen share ko sa ato ang water baptism, first water baptism orientation. Wait sa ha. Sige, pass. Okay, from beginning. Amazing. Okay, so nakita na ninyo ang screen, klaro ra? Yes, pass. Okay, sa imo Ate Jovan, maklaro ra ang screen. Sige, kaya mo lang nag-assist pa siya siya mama po. Minaw lang na siya. Okay, so this time no, welcome sa atong first water baptism orientation. So ato ang ma-learn nato karon no unsa gyud ay nang water baptism. What is it all about? Why man gyud nato na ug unsa ang symbolism aning water baptism? Kanus ka magpa-water baptize, and then kinsa pod ang posible nga maka-water baptize. Okay? So here atong i-discuss sa what is water baptism. Unsa gyud ay meaning anang water baptism? So from the word baptism, pasabot ani is baptizo, no, means process of immersion, submersion, or to be fully wet. So kanang makuan jud ka ba, ma-immerse jud ka kung ato yung i-identify ang word nga baptism. So mo na siya nga kailangan nga matuslog gyud ta sa water, no, ma-immerse gyud ta siya, ma-immerse gyud ta sa water. Okay, and wait. It also means nga external expression of an internal decision. So nana kay internal decision to follow Jesus, so imo na siya i-express outwardly nga you really decided to surrender to Jesus, to follow Jesus through water baptism. Pasabot ana, it is your public declaration nga you are a follower of Jesus Christ, no? An outward confession of an inward commitment. It means na you committed your life to Jesus, and that is your outward confession. Ipakita gyud mo na siyang water baptism, ang pasabot gyud ana ka ipakita gyud sad nimo sa mga tao or sa world nga you are a follower of Jesus Christ. Okay, so why water baptism? Nganong we really need to be water baptized, no? For number one reason is it is a clear commandment of the Lord Jesus, no, sa Matthew 28:19 to 20. So nagpasabot gyud siya nga clear kay na siya nga commandment ni Jesus nung iyang gibilin sa iyahang mga disciples that we will be water baptized. Okay, so ang gingon niya sa Matthew 28:19 to 20. 19 to 20. Wait. Baby. Nilagi ako ikon ang password. Okay, so palihog kog basa sa Matthew 28:19 to 20, Ate Geraldine. Nurse, Ate Geraldine. Matthew chapter, yes, pali. Malaga nakapas. Yes, And Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commandments I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Okay, so clear commandment yun ni Jesus sa tanan niya mga disciples that those who would really kanang commit to follow Jesus Christ, surrender gyud sila sa ilang life ni Jesus Christ, mo na siya nga naagyud ang water baptism, no? Water baptism naagyud siya ang public declaration gyud nato sa world nga nagmark na siya nga we are a follower of Jesus Christ. So mo nang number one, clear commandment gyud na siya ni Lord Jesus. And then next is
Jesus himself submitted to water baptism as an example for us. Even Jesus himself, no, iya yung set himself an example for all of us nga atong dapat i-follow. So here in Luke 3:21, nagaingon no nga one day when the crowds were being baptized, Jesus himself was baptized. As he was praying, the heavens opened. So Jesus also submitted himself to be water baptized, no? So mo na siya nga sa dihang mo follow ta ni Jesus, if ato yung i-live out o i-follow sa nato unsa gyud ang iyahang ginahimo po. So iya gyud nang gi-set example nga this is the mark of being a Christian na mo undergo pud ta ani nga process no sa water baptism. Okay, number 3, can you read Ate Jovan? Okay ra ka? Maka-read ra ka Ate Jovan or maminaw lang sa ka? Okay, so base nag-assist siya ni siyang mama. So number 3, paliko. Okay ra pas. Okay ra. Okay pa si nagkuan kasindahan ba? Sige, number 3 Ate Jovan. Number 3, Jesus and his disciples practiced water baptism. Okay, paliko read sa John 3:22. John the Baptist exalts Jesus. Then Jesus and his disciples left Jerusalem and went into the Judean countryside. Jesus spent some time with them, there baptizing people. Okay. So Jesus and even his disciples practice water baptism. So it doesn't stop with Jesus himself, but it continues no to the life of his disciples. Even his disciples submitted to be water baptized also, and to the other believers no nga mga bagong mga believers, they also submitted to water baptism because Jesus really set an example nga to be water baptized. Okay, so ato na nang ato sad nang ma-clarify pud unya unsa pagi meaning. Okay, and what does water baptism symbolize? So mao to no nga clear commandment ni Jesus, then even Jesus also submitted himself to water baptism, and also the disciples of Jesus nagpabaptize pud sila ug nagbaptize pud sila no nagpadayon ang water baptism sa mga believers ni Jesus Christ, katong mga tao nga ni kuan gyud ni follow gyud ug ni surrender sa ilang life ni Jesus Christ. Now, what does water baptism symbolize? So unsa gyud ay symbolism aning water baptism? Unsa gyud ay pasabot gyud ay ani? Okay, number 1, it symbolizes God's forgiveness of sins. So ato na mabasa sa Acts 22 verse 16. What are you waiting for? Get up and be baptized. Have your sins washed away by calling on the name of the Lord. Okay, so mo nang nag-symbolize gid siya sa forgiveness sa Ginoo sa atong mga sala. And naay duha kaayo nga importante sa dihang magpa-water baptize ta, repentance is necessary. So importante kaayo ang repentance as it is stated in Acts 19:4 nga Paul said John's baptism called for repentance from sin, but John himself told the people to believe in the one who would come later, meaning Jesus. So ang kaning baptism, water baptism, mo nang gitawag siya John's baptism, okay? John's baptism is also called as water baptism. Okay, si John man tong unang nagkuan gyud no unang nagdo sa iyang ministry ug siya pud tong unang nag-water baptize ug siya pud mismo ang nag-water baptize ni Jesus Christ. Okay, so muna importante kayo ang repentance before you really kanang take the step of water baptism. Repentance is necessary. Unsay pasabot sa repentance? It means na you turn back from your sins, no? So you are willing to live, no? Kanang biyaan na gyud nimo ang imuhang mga sala, imong pagpakasala. Ano unsa may ato mga kanang ginabuhat sa tago, ato na gid nang i-stop by the help of the power of the Holy Spirit nga matabangan ta nga ma-stop jud nato, and of course our decision to really stop sinning. Yes, we will not be able to be perfect. Yun kinaay times nga medyo
mapandol ta, we will stumble down, makasala ta, pero dili siya ingon nga intentional nga pagpakasala, ug dili pud siya ingon nga sala nga imo yung balik-balikon jud per me ba, kundi kani siya nga klase is kan imo yung biyaan ang dapat biyaan ng mga sala nga dili gyud malipay si God. So you turn away na gyud no kung nakay mga, if you have vices no, kung nakay mga bisyo, before you step that water baptism mo, decide na gyud ka nga to really stop doing it na gyud no, kung sa pay mga bisyo nga ato ang ginabuhat or unsa pa na atong mga habits nga dili maayo sa tago. So we have the decision na gyud nga to really stop doing it. So repentance is very necessary before we take the kanang kuan gyud no sa step of water baptism. And faith is necessary. So importante gyud sa kaayo sa Mark 16 verse 16, it says anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. So importante sad kayo ang faith no nga naa gyud imo gyud i-surrender imong life ni Jesus Christ. Hi Jose, welcome. Okay, so bago lang mi nagsugod Jose. So faith is very necessary nga naa gyud nimo imong trust ni Jesus as your Lord and Savior. Okay, and then the next one is mo ni siya ang kuanha nga atong dapat sad makatunan nga water baptism does not bring salvation, but it must certainly accompany or follow salvation. So sa pasabutan na, how do you understand this one? Ang water baptism dili ni siya ang makaluwas sa ato, okay? But kaning water baptism natural gid ni siya nga mo follow if naagyud nimo ang genuine nga conversion nga kuan gyud ka ni Jesus Christ no sa imong heart, and you really have the kanang wholehearted devotion nga mo follow na ka ni Jesus, o syempre nana nimo si Jesus Christ sa imong kasing-kasing, and you have this commitment na gyud ni Jesus nga gusto na gyud ka mag-serious sa pag-follow sa iya and you have this personal relationship with Jesus. So mo na ang water baptism natural gid na siya nga mo follow nga atong buhaton no nga step, another step of faith nga mo publicly declare ta sa world na we are now the follower of Jesus Christ. Okay, remember, ang water baptism dili siya ang makaluwas sa ato, but the water baptism will naturally follow if we are really kanang tinuuray gyud nga mo follow ni Jesus, and nga ato nang na-receive ang salvation ni Jesus, o nag-serious na gyud ta nga mo follow, mo commit na gyud ta sa ato ang life sa iyaha, then naturally mo take na gyud ta the next step of faith is the water baptism. So mo na siya nga natural na siya nga mo follow gyud sa diha na nato ang ato ang relationship with Jesus Christ, ang water baptism. Okay, and now, it also symbolizes union with Christ. So, symbol ni siya. Muna, ang kaning water baptism kay mo gina siya ang symbol no, ang meaning, unsa gyud ni meaning naa kita union with Jesus Christ, as it is says in Galatians 3:27, all who have been united with Christ in baptism have put on Christ like putting on new clothes. So symbolism na siya nga imong i-put on ang Christ-like character na diha sa imuha. And nanano siya, ang pasabot ani no nga you already one with Christ and His church. So mo na ang iyahang church, mo na ang iyahang mga katawan with the other fellow believers ni Jesus Christ nga nakigiusa na gyud ka ni Jesus Christ ug sa iyaha pong mga ubang mga magtotoo. Okay, so as it is stated in Galatians 3:27 to 28, palihog daw kog basa Ate Geraldine sa Galatians 3:27 to 28. In Galatians chapter 3 verse 27 to 28, and all who have been united with Christ in baptism have put on Christ like putting on new clothes. There is no longer Jew or gentle, slave or free, male and female, for you are all one in Christ Jesus. Okay.
So pasabot ana nga nana nakig-unite na ta ni Jesus og nakig-unite na gid ta sa iyahang mga katawhan, no, with his church, with his fellow believers and with his disciples diri sa kalibutan. Okay? And it also means na you are united with Christ and his death and resurrection. So mo na siya naingon nga since sa Colossians 3:1-3, since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth, for you died to this life and your real life is hidden with Christ in God. So mo na nga nakig-united pud ka no sa death and resurrection ni Jesus Christ. Sa dihang i-immerse ka sa water, pasabot ana nga you are immersing, pasabot you died to yourself. It means nga your old life, no, imo na siyang biyaan dito. Symbolism siya ba nga you decided to let go na sa imong mga old life, no, sa imong mga sins, imo na gid siyang biyaan. And then when you get out of the water, it means that you already have a new life with Jesus Christ. Mo na siya nga you put on new clothes. So gibiyan na to nimo imong mga old life nga dili maayo, then you have a new life. Kung sa to imong mga sala, no, as you ask forgiveness from God, imo nang gi-repent, wala na siya, erase na siya ni God. So dili na niya balik-balikon sa imuha. Iyahan na nang i-forget everything. Mo na sa imuha sad biyaan na sa nimo, dili na nimo siya ibalik-balik sa imuhang huna-huna unsa to imong mga nabuhat sa una, wala mapasaylo pa ba kon ni God, wala na. No, you also forget those things, you also forgive yourself and then let them go na. And then sa dihang mo rise up na ka sa water, it means na you already have a new life with Jesus Christ. New na ka, no, pinaagi diha ni Jesus Christ. So mo na nga na-reborn ka ba, no, mo na resurrection, you are na-reborn na ka diha sa imo ang pakigrelasyon ni Jesus Christ because you are given a new life in Jesus Christ. So it signifies a closely involvement in following Christ and the believer's entrance into the new life in Christ. So kani siya mo follow you ni Jesus Christ and then mo step up na ka sa water baptism. Medyo costly involvement gid ni siya. Ngano makaingon man ta nga costly involvement kay daghan kay ang posible mahitabo because people would really have a different mindset nga hala nagpabaptize na siya, hala wala diha nagkita ka no, nagbag-o na ka og kanang mo na ang mindset ba nga wala nagbag-o na ka religion ana nagbag-o na ka wala na ka sa Ginoo, wala na ka diri sa amo, which is a wrong mindset na siya no nga ang kuan gyud ana is kana you are already ready to follow Jesus, willing na gyud ka no kanang biyaan ang tanan nga mga old life nimo and you already have a new life with Jesus and ready na ka mo commit, then you are committed na sa iyahang mo follow sa iyahang mga teachings, no, kanang mo obey gyud unsay dapat nimong i-obey nga mo follow na gyud ka sa iyang word, then mga traditions na kailangan nimong biyaan nga dili siya in line sa word ni God, you are ready even though masuko ang imong family, imuhang ang society sa imuha, but you know what is really right in the Bible and those traditions nga atong gina-practice or life nga atong gina-practice nga opposite na siya sa Bible, ato na gyud siyang biyaan. Mana na siya ang no kanang union with Jesus Christ. Mana medyo costly gyud siya kay daghan man ka angay biyaan, no, labi na sa ato ang nation daghan kita mga traditions or mga pagtudlo nga wala na gyud siya na inline sa Bible. Costly siya kay daghan gyud ang mo bato sa imuha og daghan ka angay biyaan, daghan ka dapat i-let go. Okay, and next is water baptism. Okay, palihog ako read Ate Jovan. Water baptism confirms that your old sin nature has been crucified and that you have put on a new godly nature. Okay, no? It confirms, it is a confirmation that ang imong old sin nature, imo na gyud siyang i-let go, no? Ang imong old life, i-let go, then you will put on a new godly nature na. Okay? And the next one, you have made a new commitment to serve Jesus and you have separated yourself from your old sinful
lifestyle. So mo nang sa previous no costly involvement kay daghan kag dapat diyaan nga dapat di siya I let go, which is not right before God and which is not in line with God's Bible and or mga habits nato or atong mga binuhatan nga wala gyud na honor si God. Okay? And the next one. When should you be water baptized? Kano sa man jud ka dapat ma-water baptized? No? Is it kanang dapat dugay na ka nga Christian? Or is it kano sa man gyud siya? No? Dapat ka nga ma-water baptized nga kana na pwede na ka ma-water baptized when man gyud siya. Okay? After you repent, after you turn from your sin and you decided to follow Jesus, and after you believe, when you already completely trust in Christ's death and resurrection for your salvation. Okay? So even though, like for example, even though karon pa ka nakadungog sa word ni God, hala nga ni di ang word ni God no, then mo na nag-decide na rin ka nga mo repent, decide na rin ka nga mo believe in Jesus, mo surrender na rin ka sa imong life, it doesn't need nga muhulat pa kag mga pila ka months or pila ka year, aya pa ka magpa-water baptize. No, some of you sa mga nag-decide po sa magpa-water baptize, na uban nga naka-join nag 1 year, napoy uban nga 1 month pa lang, napoy uban 2 months pa lang, no nga nag-decide na sila nga mo step up na yun sa water baptism niya. Napoy uban nga niapot pag mga pila ka years, aya pa yun sila mo step out kay maybe at this point of time daghang pa kay mga hindrance or napay mga fears, napay mga kabalaka, kay daghang mga fears ba nga kung kuan ako wala mo gini ako ang masinati ani no, daghang kog ma-experience nga or daghang pa kog madawat nga dili maayo nga mga istorya. Mo na siya daghang mga factors nga ang uban medyo hinay pod ang ilahang pag-step up sa water baptism. Pero napiyuban nga paspas, no, dali ra pod. Then it doesn't mean nga mo abot pa kag pila ka years as being Christian aya pa ka magpa-water baptize. So it really takes man na siya. It really takes courage. It really takes kanang commitment jud nimo diha ni God na no matter what happens sa imong pag-step out, mo kuan jud ka sa iyaha, no, mo salig jud ka sa iyaha. But mo na siya nga after you repent, after you believe, pwede na gyud ka magpa-water baptize na ready ka mo follow na gyud ni Jesus Christ. Ana siya. And of course for additional sad ang water mo na siya when should you be water baptized sa time nga makasabot na ka sa pulong sa Ginoo o maka-decide na jud ka sa imong kaugalingon. That is why here in this kanang pag-set example ni Jesus Christ sa ato, wala siya nagpa-water baptize when he was still, kabantay mo nga wala siya gi-water baptism nga bata pa siya or baby pa siya, because ang baby dili man na siya maka-decide o dili pa man na siya kasabot unsa gyud di ay ang gibuhat, no, kanang unsa gyud di ay ang salvation o dili pa sad siya kasabot o dili pud siya maka-decide pa, wala pa siya understanding enough nga makasabot kay ang kani manggod is your personal decision og dili ni siya madiktahan sa ato ang family or even sa atong friends or even mismo ikaw sa imong mga anak, dili pud ka makadictate ani sa imong mga anak in the future, even though for example ako Christian ako or pastor ko, no, dugay na ko nga Christian, pero dili sad ko makadictate sa akong anak nga oy pa-water baptism gyud diri, no, kay siya man gyud dapat mag-decide, no, kay naman siya free will, naman siya understanding, kasabot naman siya, pero dili gyud nako na ma-dictate sa ako ang anak, no, nga decision. So mo na siya nga walay water baptism sa baby pa, pero katong mga elementary students nga makasabot na sila, for example grade 4 or grade 5 na bata, na siya understanding, nakasabot na siya sa salvation, kasabot na siya unsa gibuhat ni Jesus Christ ug gusto na siya mo willing gid siya nga mo follow ni Jesus, no, bisan siyang pagkabata, they can be water baptized kay they already have the understanding. Basta depende man gud sa maturity, no, sa bata pud. Pero katong bata pa jud kaayo, tang baby, mga bata pa kayo sa tanan, dili pa gyud sila kasabot, no, di pa gyud sila ingon maka-discern, among gikuan ana is
gifalo nato sa pattern ni Jesus is dedication. Mo nagingon nga baby dedication or children dedication. Pasabot i-dedicate lang sa mga parents ang mga bata sa Ginoo, no? Nga i-pray nga mo follow unta sila ni Jesus, mo follow sila sa Ginoo, pero dili siya water baptism. Kaya ang water baptism kay personal decision man gyapon na sa tao, dili sa ato. Mo na nga dedication na gyud siya para sa baby o kanang sa edad sa mga bata nga dili pa gyud sila maka-understand o dili pa gyud sila ingon nga maka-comprehend, no, dili pa gyud sila ingon nga maka-decide. Pero sa katong mga edad sa mga bata nga mature na nga maka-understand na, and even sa ato no ages beyond, mo na siya nga mo tong mga kuan gyud nga pwede sila water baptized. Okay? So next, who can baptize? Kinsa may pwede mo baptize? Kani, kinsa pwede mo baptize? Ang mga pastor lang ba? Ang mga kung aton i-base dito sa Bible jud, no? According to scripture, kung inyo gyud nang basahon ang Bible, any believer in Jesus Christ can baptize you in water. It could be a cell leader or a cell member or a pastor. Katong mga nasang naka-baptize, nasang nakapa-water baptize, no? Most to sila nga pwede na pud sila mo water baptize sa ubang mga believer nga gusto magpa-baptize, no? Dili kailangan nga pastor, no? Pwede jud ang cell leader or move group leader baka or member lang ka sa isa ka move group na ni-believe na ka ni Jesus Christ and na water baptized na pud ka, you already have no the authority nga makabaptize pud sa uban. Kay mo man ang sugo ni Jesus Christ sa every believer. Wala man siya niingon nga only the pastors can baptize, diba sa Matthew 28. Therefore, go and make disciples sa tanan man na niyang mga believers nga ni-follow sa iya nga sugo nga naay authority nga mo baptize. Okay? Dili lang ang pastor, dili lang ang leader, even yourself sa diyang water baptize na pud mo, you already have no the authority nga makabaptize pud mo sa uban. Okay? And if you have accepted Christ and have truly to turn toward him, now is the time to follow him in water baptism. So, muna nga, we don't need to wait for many years or even no sa ato sometimes mahadlok jud ta sa atong parents either with their of course mo kuanta mo, for example as a respect mo share ta ana pero even if they don't kanang allow you, but you know what is God really is impressing in your heart nga remember God is the owner of your lives o gi-entrust lang mo sa inyong parents, no? Siya gyud ang owner sa ato ang mga kinabuhi. Di man pasabot kung mingon atong parents nga no and then ni go gyapon ta sa water baptism, wala na siya nagpasabot nga ni kana bitong ni disobey ka sa kanang gi-disrespect nimo ang imo ang parents. It's because kana man gud siya personal decision which is muna sa atong society dili gud sad siya masabtan kay more man ta sa traditional nga mga religion nga mga system, no? Og wala tatagai og sa ato ang system man gud wala tatagai og kanang personal decision. Murag ang nagdictate nato ang atong tradition, ang ato ang organization or ato ang atong religion nga nadak-an mo na siya nagdictate, dili na hinungdan ang ato yung free will nga sa diha unsay giingon sa word ni God. Okay, and next is so na may first question, na may question atong mga previous Ate Jovan, Ate Geraldine, before ta mo proceed sa next. Nara mo yung mga questions? Wala ra? Wala ra, Ate Je? Sa imo ha, Jovan, wala ra kay pangutana ato sa previous nato nga discussion? Wala ra pas. Okay. So, proceed na ta ha. So, how to be sure that you are saved? Okay, mangutana ko karon. To really assess gyud kung unsa gyud ang inyong assurance nga save gyud mo nga diha na gyud mo ni God, anytime nga mamatay ta karon or anytime nga mobalik si Jesus Christ diha sa langit, no,
kanang how many percent gyud ang imong assurance nga sure na sure gyud ka nga kang God gyud ka. I-rate imuhang self karon no, ang imuhang assurance from 0 to 100%. 100% is you are very, very sure nga kang God yun ka no matter what happens. Okay, let's have Geraldine. How many percent man ka, Geraldine? Na you are sure good. Okay, sa imo Ate Je, pila man ka ka-percent nga sure ka? Pila Ate? I-chat nimo Ate, mura na choppy imuhang microphone. Pila ka percentage ang imuha Ate Je? No, from 0 to 100%, pila man ka percentage nga sure gyud ka nga kang God gyud ka, no? Kung mamatay ta karon or mobalik na si Jesus Christ. Okay, 99. Asa man ang 1% Ate Geraldine? 99 daw. Asa pa man din na imong 1? Gamay na lang kulang. Okay, so see, how about kang Ate Juvan? Pilay mo ka percent Ate Juvan? Sa imo Ate Juvan? 99. Ha? Ito. 99 pass. 99, asa naman inyong 1? Anong na 99 man na? Okay, so 99%. So it means nga na pag-point nga dili pagyud mo sure. Okay, nga di pagyud mo sure and still very dangerous, no? Or kanang siguro na adjay putang pud ang enemy nga lie sa inyong thought nganong dili pagyud mo ingon nga kanang assured sa inyong salvation. So here I will explain to you mo nang sa before mo step out sa water baptism nga ma-assured gyud ka nga kang Jesus gyud ka, no? Kay ang water baptism, remember, dili na siya ang makasave ha. Mao lang na siya imong outward declaration nga follower na gyud ka ni Jesus Christ, no? Nga nakigiusa gyud ka ni Jesus Christ ug sa iyahang mga believers, no? Sa iyahang simbahan. So now let us make it 100% ka 100% yun nga sure ka. So how to be sure na you are saved? Okay, let's have the scripture, 1 John 5 verses 11 to 12. And this is what God has testified. He has given us eternal life, and this life is in His Son. Ang Son kay si Jesus Christ. Whoever has the Son has life. Whoever does not have God's Son does not have life. Kung atong ilisdan sa word nga Jesus ang Son ha. He has given us eternal life, and this life is in Jesus. Whoever has Jesus has life. Whoever does not have Jesus does not have life. So the question now is, do you have Jesus now in your life? Geraldine, do you have Jesus now in your life? Yes, Pass. Okay. Ate Juvan, do you have Jesus na in your life? How about you, Ate Juvan? 100% na. Yes. Okay. So, what does this word say? If you have Jesus in your life, it means that you already have life. Okay? Mo na siya ang promise sa word ni God. So, ato yun ng sabton yun yung word ni God karon. Okay, for based sa aning word no. First question, who gives eternal life? Based sa aning verse, kinsay naghatag natog eternal life? What is the answer? So the answer is Jesus. Okay? So if you already have Jesus in your life, it means you already have eternal life. Kasi Jesus man ang nag-give sa eternal life. So pasabot, you already have eternal life, and anytime nga
kanang mawala ta diri sa earth, no, kay you already surrender your life naman to Jesus, or anytime nga mobalik na si Jesus diha sa langit, no, anytime nga mobalik gid siya, it means na you have Jesus na, kanang nanagi-commit na gid yung life ni Jesus, pasabot you already have the eternal life. And where is eternal life found? So ato lang yung kuanon ang question. Asa ang answer? Kang Jesus, no? Kang Jesus gyud ang eternal life. And who has eternal life? Kinsa man tong mga tao nga naanay eternal life. So now, you already have the eternal life. Kaya you already have Jesus in your life. Okay? Kinsa man ang naay mga Yes, pa. eternal life. Diba? So, muna inyong 99%. Unsa naman, no? Pasabot nga, you need to have a 100% assurance through sa word ni God, through sa iyahang promise, no? Nga kung nanagid mo si Jesus, nanagid na nimo ang eternal life. Okay? And then, kisa tong naay eternal life, whoever has the Son, or kung ato ikuano, ato lang i-simplify, whoever trusts Jesus as their Lord and Savior. So mautong naanay mga eternal life katong nanagyud si Jesus sa ilahang kinabuhi wholeheartedly. And who does not have eternal life? Kinsa tong wala pa eternal life? Whoever doesn't have the Son, or whoever doesn't trust Jesus as their Lord and Savior. So mo na siya nga dili ta ng tao na ay eternal life, dili ta ng tao anak sa Ginoo katong wala pa jud ni recognize wholeheartedly, wa pa jud ni surrender ni Jesus wholeheartedly sa ilahang kinabuhi as their Lord and Savior. Nga sometimes we continue to depend on our tradition, on our religion, but actually wala gyud di ay tinuuray nga relationship ni Jesus Christ. Wala gyud ay ni fully surrender ni Jesus Christ. So mo na siya nga sad kaayo. But if we already surrendered our lives to Jesus, no, ato na gyud ni trust na gyud ta sa iya as Lord and Savior, then be assured through sa word ni God ani karon sa 1 John 5:11 to 12 na you have the eternal life na. Okay? Sa diha na gyud ka sa Ginoo. Okay, God has given us eternal life. So how has God shown that He loves you? So ato na makita sa Romans 5:8 ha. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. So because of His great love, gisend yun niya si Jesus Christ para yun sa atong mga sala. So mo na mayon ta nga ay dili pa ko pwede pas bisag imo nang gi-entrust imong life ni Jesus baka tungod manggod sa akong sala, yes, dili gyud nato na mabayran, no, sa ato ang kaugalingon mo nang naa si Jesus Christ ang mo save sa ato, mo nang nahimo siya natong savior kay siya ang nahimong kabayaran sa atong mga sala. And ang imuhang sin has already been paid by Jesus Christ sa time nga imo na gyud siyang gi-accept as your Lord and Jesus Christ. So gibayran na niya ang imong mga sala, ang imo ang past sins o ang imong present sins. For example, karon nakasala ka pero may lang kag sorry, no? May kag sorry and then ayun na to buhata otro. Maningkamot kang nadili na nimo mabuhat og otro and you are already forgiven. For mo na mga kag forgiveness and i-forgive yun ka ni God. And imo pang future sins, i-forgive po na ni God. So dihang mo repent lang jud ka, mag-asang jud kag forgiveness and then dili na sad nimo siya usbon. Pero dili pasabot nga kanang wala na dayon ka sa Ginoo kung makasala ka. Pero sala po nga dili tinuyo, ha? Dili po siya ingon nga intentional gyud ba? Okay, and for a moment. So here, diba? So, inyo na makitang illustration. Unsay consequences? What are the consequences of man's sinfulness? So, sa Isaiah 99:2, it's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. So, mo nang kitang mga tao sa time nga si Adam and Eve na ni-disobeyed. So, ang sin, nisulod na yun sa atua, o na yun sa atua, mo gini siya ang nakaseparate nato sa
ato ang Dios Amahan, no? God the Father. So mo na nga ang atuag yung padulngan dito gyud unta dapat sa hell, no? Mo gyud na atong destination. And manang kitang mga tao daghang kita ginabuhat. Sa atong ginabuhat daghang kitang mga ginabuhat para mataplan nato atong mga sala. Can a man save himself? Why not? Of course, we cannot save ourselves, no? Manang first, most of us, mga tao, ginagamit nato ang good works para ta maka-points ni God. Di ba? Maghimo lang ko ka ng mga maayong butang. Dako na kong points diya sa Ginoo. Hala, nakasala ra ba ko karon? Hala, daghang kay kong sala karon. Maghimo ko mas daghang pag yung mga good works para ako ang matambunan ang akong sala. Dili siya, no? Kung inyo makita, dili siya enough nga makaabot ka kang holy ka sa holy God. Atong religion mo na atong ginagamit ang atong religion, no, nga basta na ako ani nga grupo, luwas na ko, or mo na kasagaran sa kuan pud sa ato labi na sa ato sa Roman Catholic nga hala, kung asa ka kung asa ka gipanganak, dapat ka na ang imuhang kamatyan. Kung ginagamit na to ang religion, kung mag-Christian ka, wala, dili gyud ka pwede sa sementeryo kay ang mga kuan ra ba gyud no, wala alay mong lawas, wala jud nay lubnganan kay nahimo kang Christian, dili nakakuan. Wag gyud nakasagara ang mindset sa mga tao. And why worry pa sa atong lawas, no? We should worry about our soul kay atong lawas mobalik ra man gyud na siya sa abo. Kung walay ka padulngan, kung walay ka lubnganan, di okay la, basta ako imong soul is sure and assured nga kang God yun, no? Nga kang God. So manang sometimes religion ginagamit yun nato para diha gyud ta sa kanang maluwas ta ba pinaagi sa religion, which is not right, no? And morality, basta magbinutan lang ko nga tao, wala koy mga kanang wala koy nasakitan, wala koy kaaway, okay ra gyud ko dinhi. Dili gyapon siya enough, no, nga makasulod ta sa gingharian sa Ginoo. So all manang wala diri, no, sa Isaiah 64:6 nag-ingon gyud nga all our righteousness are like filthy rags. Ang tanan gyud natong maayo mga binuhatan sama lamang na sa mahugaw nga trapo sa atubangan sa Ginoo. No, so mo na siya nga giingon diri sa Ginoo. Ephesians 2:8-9, God saved you by His grace when you believe, no? It is still a gift nga gisave you ta ni God. And you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Para the people will not be able to boast, no, before God. Lord, because I'm a good person, because God, I'm doing good, no, I'm a very religious person. So nakapanghinambog na ta diha atubangan sa Ginoo. So it is really by grace na we have been saved. So that is why, so what did God do to bring man to Himself? So mo na yung gift, mo na ang Ginoo, nakita niya kita mga tao bisan unsa na lang atong gibuhat para mabalik ta sa ato ang Diyos Amahan, sa atong relationship with God, which are not enough gyud. So mo ang Ginoo nakita niya nga kanang luoy kaayo ta, no? Luoy kita kay lahi ato ang mindset, sayop gyud atong mindset o kanang dili jud ta makasulod sa iyang gingharian bisan unsa pa ka daghan atong maayong mga binuhatan. So mo nang gisan jud ni God si Jesus Christ, no? Nga si Jesus Christ gyud ang enough, magyud ang naging payment sa atong mga sala, og isya ra gyud ang way. Kung inyo makita, no, dira sa cross, no, diha sa illustration nga si Jesus gyud ang enough nga makalabang gyud ka, no, mo na nakaabot gyud siya diha kang God nga He is the way for us na ma-restore gyud atong relationship diha sa iyaha. Mo na sa 1 Peter 3:18, Christ suffered for our sins once for all time. He never sinned, but He died for sinners to bring you safely home to God. He suffered physical death, but He was raised to life in the Spirit. So si Jesus died on the cross, He submitted to death, but He came back to life, and He showed us nga the eternal life is in Jesus alone. Makita ra gyud nato ang eternal life ni Jesus Christ. And mona, we really cannot save ourselves, but it is really through the grace of God, through the blood of Jesus Christ, na we can be assured
Now we will be with him because we have Jesus in our life. It's not because of how good we are, no, of how holy we are or how religious we are, but it is because of Jesus nga nanagid siya sa atoang kinabuhi. Kung unsa gid ang iyang gibuhat sa atoa. Okay? And so how can a person receive the gift of salvation and become a child of God? So mo ni siya, kung saon di ay, to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. So you are already the children of God. So mo na imong identity karon, no, sa dihang imong gi-believe o gi-accept si Jesus Christ, you are already his children and you already have the right na nga makatawag gid ta sa iyaha nga ato gid siyang heavenly Father, no? Muna siya ang promise ni God sa katugyong nana ni dawat yun ni Jesus Christ. So, mura sa to ang na-right na mahimong anak yun sa Ginoo. Muna sometimes, anak naman yun ta sa tinuod nga Ginoo sa buhi nga Diyos, night times yun nga, di ba kung anak, kailangan sad madi-discipline ta sa Ginoo. No, kung naatay mga binuhatan nga dili maayo, makita sa Ginoo nga natay mga gipangbuhat nga dili maayo sa iyang atubangan, i-discipline ta niya, no? Naa siya mga pamaagi nga i-discipline ta, naa siya mga pamadlong sa atua. And if there are some also mga commandments nga dili pa nato ma-obey, no, mo ang Ginoo permi siya mag-remind, no? Patient kay siya nga magtudlo hantod nga ma-obey gyud nato. And pinaagi pud na sa presence, no, sa power sa Holy Spirit nga kita maka-obey, pinaagi gayud sa love ni Jesus sa atong heart, nga sa dihang we will fall in love more and more with Jesus, ganahan na ta mubuhat sa iyahang mga gusto. Okay, dili na pinugos ba, wala na ta napugos. Okay, so 6, what are the 3 things that happens as a result of hearing and believing? So I tell you the truth, those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life. So, muna nga nanagid nato ang eternal life. Atong soul na no, ato nang nadawat ang gift, no, sa iyang kaluwasan. So nana nato ang eternal life. It's just that atong body mo decay pa lang gyud siya, pero atong soul be assured nga diha na gyud sa Ginoo. Okay? And so what did Jesus promise? No, unsa may iyang gi-promise sa iyang followers sa John 10:27 to 29? Kipalihog daw kog ba sa Ate Geraldine? Kaning John 10:27 to 29 pass? Yes, oo. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will perish. No one can snatch them away from my Father has given them to me, and He is powerful and immortal. No one can. Okay, salamat kayo Ate Geraldine. No, so amazing kayo ang promise ni Lord, no? So if we are really His sheep, we will listen to His voice ug mo follow gid ta sa iyahang mga sugo, no? So He give us the eternal life and we will never perish gyud. Mo ginang promise ni God sa ato ginangkuptan, no, ang promise ni Lord. And what happens when a person becomes a Christian? Unsa may mahitabo kung Christian na gid ka nga tinuod ha, Christian not by name but Christian by heart, no, nga naa gid ang tinuuray nga kabag-uhan. So this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and new life has begun. So mo na kung ato yung
kung atong i-evaluate ang atong nation, atong Philippines, no, kita mga Filipinos are very religious gid kaayo sa tanan. But can we really say nga we are really true Christian? Makita man na sa ato ang life, no, kung Christian gid ta nga tinuod or naa ba gid tay tinuoray nga relationship with Jesus. If you're going to evaluate ang ato ang nation, even ang inyong atong environment, no, daghan kaayo og mga vices, daghan kaayo og mga sugal, mga dili maayo nga mga ang kaning mga pagpuyo, no, kana for example, na daghan gid kaayo atong makita nga mga sana mga sugal sa mga sabong-sabong or mga bisyo. It means nga wala pa gyud ang new life, kay wala pa gyud ang relasyon diha ni Jesus nga tinuoray. Ang nakadictate pa lang gyud sa most sa atua is ang religion, ang system sa tao. It's not the personal relationship with Jesus. Because kung naadjud tay tinuoray nga relationship with Jesus, we can really say no, makita na nato sa environment, no, sa mga life sa ato ang mga friends, sa ato ang family, no, religious ta, we are religious, we are sincere, but kanang wrong lang siya, no, wrong lang ang pagkasabot, wrong lang gyud ang wala lang gyud nakakuan og kanang relationship gyud nga tinuoray, wala lang gyud nakasabot unsa gyud ang pulong sa Ginoo. So mo na siya ang mo na nga kita, though makaingon ta kailatan ni Jesus Christ, mo nang kailangan gyud nato i-share unsa gyud ay ng salvation, unsa gyud ay na ang word ni God nga makasave og naagid tay eternal life para makasabot gyud unsa gyud di ay. So it's not all about religion gyud di ay, it's not about good works, no, being good person, but pinaagi ni Jesus Christ, pero mo na nga kailangan gyud i-surrender ang life diha ni Jesus Christ, and pinaagi sad sa pagtabang sa Holy Spirit nga mabag-o gyud ta, no, mabiyaan ang angay mabiyaan nga dili maayo sa ato ang kinabuhi. Okay, and next is, so karon let's have no sa dihang sa time nga inyo na yung seriously nga gi-surrender inyong life ni Jesus Christ. Which of the following changes have you experienced in your life? Ani nga mga nakasulat diri, unsa may majority nga nag-work siya karon sa imuhang life, nga mga changes nga nahitabo sa imo karon sa atong after nga imo na yung gi-surrender imong life ni Jesus. So asa ani, pwede duha, pwede tulo, kanang major gid siya ha nga nag-move gid siya sa imuha ba nga mga changes. Okay, let's have Ate Geraldine. Asa man imo ana Ate Je? Is of forgiveness, new concerns for others, decide to read the Bible. Okay. Yes, thank you Ate J. Okay, medyo nakuan pa si Ate Jovan. So nanagay siya changes, no? It's not by our own strength, pero maktingala na lang ka bang hala, dili man ko yung ani sa una, pero nanalagi ni siya. It's because Jesus is already working in you. How about say mo Ate Jovan, asa pud ani nga mga changes Ate Jovan nga nag-work na po siya sa imo ang life? Excuse me, pas. Niloading man ganiha. Okay. Balik ang kuan, ang screen. Okay. Pero makakuan, makabasa na ka? Wait ka diha, pas. Okay ra. Pero makabasa na ka sa screen. Nakita na nimo? Yes, makita. Okay, so ani Ate Jovan, asa man ang mga changes Kuan. na nag-work sa imo? Sa ako mamili ko, pas. Oh, pili lang mga duha or tulo ka ng majority gid siya nga nag-work sa imo karon ba? Hello, pas. Loading kayo. Si Ate Sige ka, nag-loading pa yung internet. Okay ra Ate Jovan? Pas, okay na. Sige. Unsa man nimo ha? Mamili ako ko sa. Oh, pwede ra isa or duha.
which are the following changes have you experienced in your life? Kaning desire to read Bible. Wow, amazing. Wow, praise God, no? Yeah, So, karon kay ay murag naganahan ko kanang isuwat na ganihan kanang devotional kay sometimes kay tapunan ni ko ka karon kay kanang I do writing na wow, so amazing. nag-decide. Wow, glory to God. Thank you, Ate Jovan. So that is already the work of the Holy Spirit in your life, no? Kaya you have Jesus, gisurrender naman ninyo. So naging na siya yung mga changes. So continue, no? Continue lang yun to submit to God. And yeah, dili man yun nga diritso-diritso dayon, process pa mo yun siya, pero God will help us as we are willing to obey Him. Okay, so mo to siya ato ang first water baptism orientation. So naaba mo yung mga questions or clarifications sa atong first orientation, Ate Geraldine. So ato ang next topic sa next Friday, ato ang last ng orientation is, ang topic nato kay things to do after you decide to fully follow Jesus Christ, and ang last is how to overcome persecution. Okay, kung mo step out man gyud ka sa water baptism, dili man gud na makasabot ang mga tao. Unsa gyud ay ang masabtan gyud sa mga tao ana kay hala nagutro na ka religion. Nga na gyud na kasagaran no, hala wala na gyud ka sa hallelujah hallelujah. Mahingana gyud na kasagara ang ilahang pagsabot. Di wa pa man gyud sila kasabot good. So mo na nga nagyud siya lesson on how to overcome persecution kay naagid na siya part gid na ang persecution kay bisan manggalit sa mga disciples ni Jesus ni suffer gid sila persecution, no? So mo na nga unsaon nimo pag-overcome sa time nga mo step out na ka sa water baptism ug daghan kay kag ma-experience nga mga dili maayo or mga sakit na mga storya. How are you going to overcome that persecution? May it be from your family, from your friends, no, from your classmates or relatives baka or even from a stranger. Mo na ato ang dapat i-learn, no? Dapat i-learn before kita mo step out sa water baptism. Okay, so mo na tong next topic sa next Friday na to, ha? Para kay ang kuan man gud ang target ng water baptism gud is March 13. Sige na, may questions before ta mo end? Yes. Anang power ng pwede send sa PowerPoint pa. Okay, sure. Mag-send ko sa recording, nag-record man sad ko. Thank you, Pas. So wala na pangutana? Sa imo Ate Je, na kay pangutana or clarification? Wala ra? Okay, sa imo Ate Jovan, wala ra? Okay, so kung karon wala pa mo'y questions nga, pero kung nagali sometimes so kanang as the days running by ba, naay mo abot sa inyuhang mga hunahuna nga mga questions, pwede ra gyud ninyo i-PM, no? Kung naa may mga clarification, nga aya pa siya ni pop out sa inyong huna-huna. So you can send no sa Messenger para ato pong ma-address sa inyuhang mga confusions, sa pa inyong mga gusto i-clarify, ana. Okay, so let us pray. Ako na stop pag-share ha. Okay, let us pray. So, unsa may gusto nimo ipa-pray Ate Geraldine? Saan ka ng good health, dahil ng strong bond relationship sa family, at this of election, then Sige. Okay, ato na i-pray. And also kang Jovan, ang thesis, ang good health. Unsa pa Ate Jovan, wala na lain? Kana lang.
Sige, let us pray. Yes, Ate Je? Mga sad pa. Ha? Ate Je, pwede ni mo Mga teacher. pwede ni mo masuwat sa chat. Shopee man imuhang voice. Ang ika ng idugang nimo.